We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Isa patay, 7 iba pa ang sugatan ng sumalpok sa kotse ang isang truck sa Atimonan, Quezon. Mga umano'y pekeng sigarilyo nasabat ng pulisya sa checkpoint sa Calatagan, Batangas. Mahigit 160 million pesos na danyo sa agrikultura na itala sa Batangas sa pananalasa ng habagat noong nakaraang linggo. Nasa 151 katao, patay sa landslide sa India. Rescue operations nagpapatuloy. Mahigit 3 pisong taas presyo sa kada 11 kilo ng LPG epektibo na ngayong araw. At Coast Guard Batangas mahigpit ang isinasagawang monitoring sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng oil spill mula sa Bataan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Mahigpit na ang isinasagawang monitoring ng Coast Guard Batangas sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng oil spill mula Bataan. Ang mga residente at opisyal ng barangay sa Batangas tinuruan na rin gumawa ng oil spill boom gamit ang mga bunot ng niyog. Ang detalye alamin sa live report ni Denise Abante. Denise. Ace, maghapong nagsagawa ng surface surveillance at monitoring ang Lian at Nasugbu Coast Guard substations sa karagatang sakop ng dalawang bayan ngayong araw. Sakay ng isang motorbangka, nilibot ng puwersa ng Coast Guard Nasugbu ang karagatang sakop ng bayan upang magsagawa ng surface surveillance sa lugar. Kaugnay pa rin ito sa posibilidad ng pagkalat ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan na naglalaman ng mahigit 1 milyong litro ng industrial fuel oil. Bagamat wala pang initial sightings ng langis sa karagatang sakop ng Batangas, partikular na sa mga bayan ng Nasugbu at Lian, nakatutok na ang Philippine Coast Guard sa dagat at baybayin. Hanggang doon po tayo sa boundary ng Nasugbu and then Cavite area. So far ma'am, negative pa naman po tayo. Ongoing po yung tinakantak na water sampling. Nandun po sila sa bawat barangay po, coastal barangay natin ma'am. Katuwang ang Nasugbu MDRRMO, tinuruan na rin nila ang ilang mga residente sa paggawa ng mga improvised oil spill boom na gawa sa bunot ng niyog. Ito po ay kahandaan para po kung sakali na papasok ang langis na tumagas dito po sa motor tanker Terra Nova, ito po ay mabilis nating maaksyonan at maagapan po. Ang objective po nito ay huwag po makarating sa pantalan. Sa gitna pa po lamang, ito po ay atin agad-agad na makontain. Sa huling forecast ng UP Marine Science Institute mula sa kanilang oil spill trajectory model, posibleng 6:00 ng gabi ngayong August 1 umabot sa karagatan ng Lian, Batangas ang oil spill. Bagay na pinaghahandaan na rin ng Lian Coast Guard kaya nakahanda na rin ang kanilang deployable troops na nag-iikot sa mga baybayin sa bayan. Negative pa po tayo dyan sa mga bagay na yan. Wala pa pong mga indication na may oil spill po na nakarating po dito sa tubig ng Lian. Panawagan ng otoridad sa mga residente na iwasan ng magpanik sakaling may mamataang langis sa baybayin o karagatan at kaagad itong i-report sa barangay o sa Philippine Coast Guard substation sa bawat bayan. Ace, hanggang sa mga oras na ito, 5:14 p.m., negative o wala pa rin namamataang oil spill sighting sa mga bayan ng Nasugbu at Lian, ayon na yan mismo sa Coast Guard substation sa lugar. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, ipinatupad ngayong araw, August 1, ang taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Base sa anunsyo ng ilang mga kumpanya ng langis, may dagdag na 27 hanggang 30 centavos sa kada kilo ng LPG o katumbas ng 2 pesos hanggang 3 pesos and 30 centavos sa kada 11 kilograms sa tangke. Ang pagtaas sa presyo ay dahil sa na-monitor na pagsipa ng contract price nito sa world market.
Paalala ng DOE, umiiral ang price freeze sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa nagdaang habagat kaya hindi muna ipatutupad ang dagdag presyo sa mga LPG tanks na 11 kilograms pababa at produktong kerosene. Epektibo ang price freeze ng 15 araw mula nang deklarang state of calamity. Tumaas ng 20 hanggang 40 pesos kada kilo ang presyo ng gulay sa Batangas City New Market dahil daw yan sa pagkasira ng ilang pananim sa pananalasa ng habagat noong nakaraang linggo ayon sa pamunuan ng pamilihan. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Piling-piling mga gulay lang daw muna ang pinamili ngayon ni Aling Veronica sa Batangas City New Market. Batid daw kasi niyang sa taas ng presyo ng mga produkto ngayon, posibleng hindi magkasya ang kanyang budget ngayong linggo. Ayun ang kailangan ko. Pababain. Paano yung bababa kung para naman maka-afford yung hindi kayang bumili. Pinagkakasya. Kung anong meron, di pinagkakasya. Isang linggo matapos ang pananalasa ng habagat na pinalakas ni Bagyong Karina, ramdam sa pamilihan ang epekto nito ng magtaasan ng presyo ng mga gulay sa 20 hanggang 40 pesos. Wala tayong maani, kaya ang iba naman naani na bago pa magbagyo. Kaya medyo mataas. Napakahirap ngayon ng kalakal dahil nga sa epekto ng Bagyong Karina. Tapos, isa pa nga, yung mga daan na nasira, nakaka-apekto rin niya yung baha na nangyari. So nakaka-apekto rin niya sa ating mga kalakal, lalo na ang gulay natin. 130 pesos na ngayon ang dating 80 pesos per kilo na ampalaya. Ang kalabasang Tagalog na maliligat, 150 pesos per kilo na mula sa dating 120 pesos. Ang dating 100 kada kilo ng okra naglalaro sa 130 hanggang 140 pesos per kilo. 40 hanggang 50 pesos naman ang per bundle nito. At ang mga gulay bagyo na carrots at repolyo na dating nabibili sa 80 hanggang 100 pesos, nasa 130 hanggang 140 pesos na ang kada kilo. Kaya ang dating halos kompletong stock ng gulay sa pwestong ito ni Marieta, iilang klase na lang muna. Talagang matumal Mahirap magbenta halos minsan hindi pa napapasalta yung puhunan. Minsan iyon na lamang kaya, tsaka minsan walang makuha. Konti na lang yung patong basta may paninda. Pambentang lutong gulay naman ang binili ni Eden. Bagamat mataas ang presyo ng mga pinamili, hindi naman daw niya magawang taasan ang presyo ng ibinebentang lutong gulay, kaya hiling niya ang pagbaba ng presyo sa mga susunod na linggo. Hinahanap po ng mga mamimili yung lutong gulay. Kahirap mamili, talagang napakataas. Bumaba ng konti para madagdagan ang pangtinda. Ay, hindi ho pwede. Gawa nang nakakaawa naman yung mga nabili. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, posible pa raw tumaas ang presyo ng gulay sa mga susunod pang linggo dahil sa posibleng maranasang pag-uulan at sa taas ng demand nito. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Bumaba sa halos 20,000 ang bilang ng mga botante na na-delist o natanggal sa listahan ng COMELEC sa Batangas. Pero mababa pa raw ang bilang na yan kumpara sa 162,000 na mga nagparehistro sa lalawigan. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Patuloy pang nadaragdagan ang listahan ng mga nagpaparehistro sa COMELEC para makaboto. 2 buwan bago ang deadline ng pagtatapos ng voter registration, pinipilahan pa rin ang satellite registration ng komisyon, gaya rito sa Barangay Inusluban, Lipa City. Kasi hindi na para pumunta pa ng City Hall o dito na rin lang sa barangay. As of July 30, 2024, pumalo sa mahigit 162,000 ang bilang ng nagparehistro sa Batangas mula nang buksan ng pagpapatala nitong Pebrero. We are expecting siguro mga 20% of 162 siguro. Yan na lang ang mga naiwan natin. We are going to the barangays, we are going to the malls, we are going to a lot of places just to make sure that we get to register people who are eligible to register. Kung may nagnanais mapabilang sa listahan, umabot naman sa halos 22,000 ang na-delist o natanggal sa listahan. Deactivated ang rehistro ng OFW na si Jeren at pipilitin niya na raw makaboto sa midterm elections. Bali 17 years ako na nawala. Bali magpapa-reactivate ako kasi para magamit ko naman yung karapatan ko bilang
Pilipino. Maliit lang daw ang bilang na ito ayon sa COMELEC. Ikumpara mo naman sa total number of registrants natin. Ito yung tinatawag nating cleansing, no? Di ba palagi nating sinasabi, bakit pa siya nakakaboto? Patay na yan. Para sa COMELEC, ginagawa na raw nila ang lahat ng pagsuyod sa mga lugar para sa kaginhawaan ng magpaparehistro. Wala na raw sisihan kung hindi man makaabot ang ilan kung hihintayin pa ang deadline sa Setyembre. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, paghandaan pa rin ang posibilidad ng bagyo ngayong buwan. Ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng mabuo pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Agosto. Sa karaniwang track, may tsansang maglandfall o tumama ang bagyo sa may northern portions ng Luzon. Pero posible ring mag-recurve o lumihis ng direksyon papalayo sa ating bansa. Gayunpaman, maglandfall man o hindi, maaaring hatakin o palakasin ng bagyo ang hanging habagat, kaya asahan pa rin ang mga pag-ulan. Sa ngayon, wala pang namamataang bagong sama ng panahon. Tuluyan ding humina ang habagat at wala ng epekto sa anumang bahagi ng bansa. Ridge ng high pressure area ang umiiral sa bansa pero may tsansa pa rin ng thunderstorm sa ilang lugar. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque at Palawan. Malalakas ang ulan sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces, kaya patuloy na maging alerto sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa hapon o gabi. Pinahihintulutan ng DepEd Lipa City ang paglalagay ng mga dekorasyon sa loob ng mga silid-aralan, pero wag dapat i-overdesign ng mga guro. Narito ang report ni Paul Hernandez. 2 table, veilan sa bintana, at ilang printed materials ang itinira bilang mnemonic at visual material sa classroom ni Teacher Larissa ng Tambo Elementary School sa Lipa, Batangas. Inalis daw ang ilang gamit sa loob ng iutos ni Nooy DepEd Secretary Sara Duterte na bawasan ng mga ito. Cabinets, kasi kumbaga crowded din naman talaga. Yung ibang mga designs ng room, binawasan din. Maliliit na bulletin boards lang ang itinira ni Teacher Jane sa silid-aralan niya para sa grade 5 students. Pero ngayong may bago ng DepEd Chief, hiling ng ilang guro, payagan na silang magdagdag ng visual aids. May motivational quotes na ngang i-display. Na-aware ang bata, ito yung topic namin for today, mas madali po. Unlike po sa walang nakikita ang bata, medyo laylo po kasi sila with regards sa certain topic. Nagkakaroon ng magandang imagination ng mga bata. Nakakatulong naman po siya para natatandaan nila, ay ito yung itinuro ni teacher. Sabi ng DepEd Lipa, hindi naman daw talaga totally prohibited ang ilang dekorasyon. Yun lang, binabawasan lang dahil kasi minsan napakalalaki ng mga nakalagay dun sa loob katulad ng mga bookshelves. So binabawasan lang naman. Bili ng DepEd, kung magdidisenyo at magdidisplay raw ng gamit, tiyaking may pakinabang sa mga estudyante. Samantala, hindi pa rin obligado ang mga estudyanteng mag-uniforme. Binibigyan daw nila ng konsiderasyon ng mga magulang na walang kakayahang makabili o makapagpatahi ng school uniform para sa mga nag-aaral na anak. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Sigaw ng nanay ko, kuya! Kasi ano, kuya? Mapagkagalitan ako nun, kuya. Gusto niyo hindi na ako makapag-aral? Sigaw po ng nanay ko. Bakit po? Nakakatakot. Sigaw po ng nanay ko. Ba't hindi magalit ng nanay ko nangahalibas. Para pong nagwawala na. Uwa! 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 Sigaw ng nanay ko. Bakit po? Maumura po ako. Sigaw ng nanay. Mamumura pa pag hindi. Baby po, baby. Sigaw ng nanay ko po. Kasi iba po magwala yung aking ina. Sigaw po ng nanay ko. Nakakatakot po pag hindi agad nasunod pa. May dala pong hangin. Sigaw ng nanay ko. Kahit anong isasabi ng nanay, syempre, ano tayo dun.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sumalpok ang truck na may mga kargang kalakal sa isang kotse sa Timonan, Quezon kung saan isa ang patay at 7 ang sugatan. Nakatutok si Paul Hernandez. Tila nilamukos ang kotseng yan ng masalpok na isang 10-wheeler sa diversion road sa barangay Santa Catalina at Timonan, Quezon, madaling araw nitong Martes. Nawasak din ang truck ng may kargang mga kalakal na patungong Albay. Sa investigasyon ng pulisya, nagkaproblema sa preno ng truck. Nagtuloy-tuloy sa pag-andar hanggang natumbok ang nasa unahang kotse. Kasi yung terrain po ng barangay Santa Catalina, medyo pababa po talaga, medyo matarik na pababa. Hanggang sa naabot nila yung bumangga sila sa kotse po. Patay ang pahinante matapos niyang tumalon mula sa truck. Sugatan ng 5 pang sakay. Sugatan din ang driver ng kotse at kasama nito. Nagkaareglo naman daw ang magkabilang partido. They opted to settle. Sila na lang po sila nag-usap. Even yung family po nang namatay, dahil kasamahan din po nila. Sila na rin po nag-usap kasama yung manager po ng truck. Abiso ng otoridad sa mga motorista, ugaliin ang pag-iinspeksyon sa ibibiyahing sasakyan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. 2 kataong arestado matapos masabat ng pulisya ang mga umano'y pekeng sigarilyo sa checkpoint sa Calatagan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. 16 na kahon ng umano'y peke at iligal na sigarilyo na naglalaman ng tig-50 rim ng mga kahaang nasabat ng Calatagan Police pasado alas 11 kagabi sa checkpoint na kanilang isinasagawa sa bahagi ng National Highway sa Barangay Balibago, Calatagan, Batangas. Arestado ang 2 lalaking lula ng sasakyan na pawang mga residente sa bayan. Ayon sa pulisya, isang tawag mula sa opisyal ng Bureau of Customs Batangas ang nagtimbre sa kanila ng posibleng pagdaan ng SUV mula sa lungsod ng Calaca. Napara nga po namin yung sasakyan na sinasabi ni Sir Carillo. So, nung pinarap po ng tao natin, pinatabi po yung sasakyan. Pagbukas po ng tana ng driver at na-flashlightan po yung loob ng sasakyan, nakita na po yung mga kahon ng sigarilyo. Sa inisyal na inventaryo ng Calatagan Police at Bureau of Customs Batangas, nasa humigit kumulang 320,000 pesos ang halaga ng mga nasabat na peke at iligal na sigarilyo. Posible rin umano na ibebenta ang mga naturang sigarilyo sa iba't ibang barangay sa bayan ng Calatagan at itawid din sa Lubang Island sa Occidental Mindoro ayon sa pulisya. Initially, sa amin pong pag-iimbestiga, ito po daw ay sinalo lang nila galing sa hindi nila malaman na source dahil lang box nila yung nakakaalam. Itinawag lang daw po sa kanila na tatagpuan nila yung supplier sa Calaca. Pinasa lang daw po sa kanila, tumagpulang daw po sa sasakyan. Papunta po sila dito sa Calatagan, i-distribute po yung mga sigarilyo sa mga tindahan at yung iba po dadalhin sa lubang. Hindi pa matiyak ng pulisya kung may kaugnayan ang mga nakumpiskang pekeng sigarilyo sa ni-raid na pagawaan ng sigarilyo sa Agoncillo, Batangas noong November 2023. Sa kasalukuyan, nasa temporary custodial facility ng Calatagan Police Station ang 2 suspect na nahaharap sa kaukulang reklamo. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga inarestong suspect. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Daing ng ilang magsasaka sa Batangas City ang mababang kalidad ng ilang pananim na talong at mais. Samantala, naitala sa Batangas ang mahigit 160 milyon pesos na danyo sa agrikultura dahil sa pananalasa ng habagat noong nakaraang linggo. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Puspusa na ang pagpapaspray ng mga fertilizer, growers at insecticide sa humigit kumulang 7 ektaryang taniman ng talong at mais ni Mang Akoy sa Barangay Bulbok, Batangas City. Ito'y bilang paghahanda raw nila sa posibleng muling pananalasa ng malalakas na ulan. Malaki raw kasi ang nabawas sa kanilang ani nang manalasa ang habagat na pinalakas ng Bagyong Karina. Dati humaharvest ako ng halos 3 tinulada, ngayon kalahati na la. Ay di dahil nga nung pagkabagyo, yung gang paspasin ka ng hangin, ay di mga buko at bulaklak.
tsaka yung sa sobrang ulan. Kapansin-pansin din ang mga sugat sa balat ng talong at sira sa bunga ng kanilang pananim na mais na epekto ng malalakas na pag-ulan itong nakaraang linggo. Sa tala ng Batangas Provincial Agriculture Office, nasa mahigit 160 milyong pisong halaga ang danyo sa agrikultura ng habagat sa mga bayan ng Nasugbu, Lian, Calaca at iba pang karatig bayan. Ganon naman talaga ang agriculture. Kailangan maging resilient. Kasi talagang ganon. Lagi tayong nakaabang, lagi tayong nasa gitna ng weather condition. Tayo naman, lagi naman tayong nakaalalay sa kanila. Laking pasasalamat daw ni Mang Akoy at ng kanyang mga kasamahan na hindi gaanong naapektuhan ang kanilang taniman kaya tuloy pa rin ang kanilang pagtatanim. Ay ako'y hanggat maaari tuloy-tuloy ako. Dahil kako nga si Lord na may naririyan, bahala na siyang gumabay sa atin. Dahil pag hindi ka mo nilaksan ang loob, ay walang mangyayari. Sana kung umulan man dahil kailangan ng mga gulay ang ulan, hindi yung may kasamang hangin. Yun ang nakakasira ng mga tanim. Patuloy naman ang panghihikayat ng Batangas Provincial Agriculture Office sa mga vegetable growers na ipagpatuloy pa rin ang pagtatanim sa kabila ng naranasang hamon sa agrikultura. Tutulungan natin sila ng kung ano-ano mga technique. Alam naman nila yan, dahil continuous naman ang ating information drive sa kanila. May mga technique naman tayo kung paano sila magtatanim. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Inanunsyo kahapon ng Presidential Communications Office ang pagbibitiw ni DTI Secretary Alfredo Pascual. Epektibo bukas, August 2, ang resignation ni Secretary Pascual na babalik na umano sa pribadong sektor. Tinanggap na ng Pangulo ang resignation ng kalihim at pinasalamatan niya ito sa kanyang mga nagawa. Nagpasalamat din si Pascual sa Pangulo sa oportunidad na ibinigay sa kanya na maging miyembro ng kanyang gabinete. Wala pang inaanunsyo kung sino magiging susunod na DTI Secretary. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, nasa 151 katao na ang patay sa landslide sa India, bunsod na malalakas na pagulan sa Wayana District sa Kerala State. Gumuho ang lupa na may kasamang malalaking tipak ng bato at putik mula sa mga burol. Nangyari yan habang natutulog ang karamihan. Ayon sa isang rescue official, pinangangambahang may ilan pang mga natrap sa ilalim ng mga natabunang gusali at bahay. May ilang residente ring napaulat na nawawala. Naitala ang magnitude 3.5 na lindol sa katubigang bahagi ng Lubang Occidental, Mindoro. Samantala ang mga dapat gawin tuwing nakararanas ng lindol, muling ipinaalala ng otoridad. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Nakapagtala ng magnitude 3.5 na lindol sa katubigang bahagi ng Lubang Occidental, Mindoro kaninang pasado alas 11 ng umaga. Base yan sa inilabas sa datos ng PHIVOLCS. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 31 kilometers. Wala namang inaasahan na aftershocks at wala ring naitalang anumang danyos dahil sa lindol, pero pinaaalalahanan pa rin ng publiko na maging alerto. Samantala muling nagpaalala ang otoridad na mag-drop, cover and hold kapag nakararanas ng lindol. Umiwas sa mga malalaki o mabibigat na kagamitan na maaring bumagsak. Kung nasa labas, magpunta sa open area at umiwas sa mga poste ng kuryente, pader at iba pang estruktura. Kung nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan. Kung nasa bundok naman, lumayo sa mga landslide prone area. Kung nasa tabing dagat, mabilis sa lumayo dahil sa posibilidad ng tsunami at manatiling nakaantabay sa anumang abiso ng otoridad dahil sabi nga nila, walang panamang sakuna sa taong laging handa. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Naisisingit pa rin ni Barbie Forteza ang ibang showbiz engagement sa kabila ng hectic schedule sa taping ng Pulang Araw. Samantala, interesado si David Licauco sa pagproduce ng pelikula. Narito ang report ni Paul Hernandez. Busy man sa shoot ng Pulang Araw sa magkakaibang location, may time pa rin daw sa ibang showbiz engagement si Adelina, played by Barbie Forteza. Na-enjoy niya nga raw ang hosting kasama ang masayang pamilya ng It's Showtime. I'm learning to love it kasi nga it's another way of connecting to people, pakikipag-usap sa mga tao at parang this is another talent na hindi ko alam na meron ako. Aminadong fan noon pa man ng noontime show. Bukas kaya siya sa oportunidad na maging regular na sa programa? I would love to, pero every time I'm there is truly a joy talaga, truly a treat for me dahil I really am a fan of the show. Kaya parang parang sobrang dream come true for me every time I'm there. Kung chit-chat with co-artist ang strength ni Barbie, ang other half ng Team Barda na si David, gusto raw i-explore ang pagpoproduce ng pelikula. I think yung hosting, I'll give that to other people. Medyo mahihain kasi ako. Siguro I'm interested in probably producing. Yeah. Producing films? Siguro, yeah. Siguro, inaalam ko yung mga financials now. Na-inspire raw siya sa drama series na binubuo nila ngayon. Mga pelikulang may lalim at may aral ang gusto raw i-produce ni David. Mainit na tinatanggap ng Kapuso viewers ang Pulang Araw, running on its first week sa Free TV na mapapanood weeknights pagkatapos ng 24 oras. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Sigaw po ng nanay ko. Kailangan po sumunod sa utos lagi ng mga nanay. Wow! Aking ina. At mapapagalitan mo pag hindi sinunod. Parehas. Yan talaga yun eh. Pag sigaw ng puso, sigaw talaga ng puso. Yun na yun. Sigaw ng nanay ko. Kasi, di yun pag magalit eh. Sigaw ng puso ko. Wow! Kasi mahal ko ang nanay ko. Sigaw po ng nanay ko. Bakit po? Kasi po nakakatakot pag yung nanay ko yung nagalit na. Sigaw ng nanay ko. Ito yung charang nakakatakot eh. Pag di ka sumunod. Sigaw ng mama ko. Hindi po yung titigil hanggat hindi mo sinusunod. Para pong Armalite. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang aming pagbati ng happy 19th anniversary sa GMA Pinoy TV. Here's to many more years of bringing award-winning news programs, documentaries, Filipino dramas, and all-time Kapuso favorites to global Pinoys around the world. Panoorin ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at iba pang Kapuso programs via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. Mag-subscribe na sa GMA Pinoy TV. Bisitahin lamang ang gmapinoytv.com/subscribe o i-follow ang GMA Pinoy TV sa social media. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.